Ngayon no, mga bossing, alam niyo naman dito sa ating channel, umaabot po ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ang topic natin sa araw na ito, mga kababayan. Umpisahan muna natin doon sa, nako, makakapagpaganda ng inyong araw, mga kababayan. Ito ho, kaya lang, hindi ko sinisigurado ha, na magiging maganda din ang araw ng mga DDS ho dito, mga ay, sandali mamaya, hindi pa ito! Alisin ko nga muna, ano ba yan? Ba't si Jinggoy agad? Oh, si Boss Jinggoy agad. Eto muna ho, mga kababayan, umpisahan natin dito. Oh, hindi ko lang masisigurado kung lahat tayong mga Pilipino gaganda ang araw dito. Alam ko, yung mga sumusuporta sa gobyerno at sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos, matutuwa ho, mga bossing. Bakit? O eto ang latest trust rating daw ho, mga kababayan. No? DZMM Radio Patrol sa 630, una sa balita, una sa public service. Latest trust rating, mga bossing, for top government officials sa as of September 2025 survey, mga boss. Source RPMD Foundation. Nangunguna po, wala pong iba, mga kababayan, kundi si Pangulong Bongbong Marcos, mga bossing. Ayan no, 72% mga kababayan ng ating presidente. Tatanungin pa ba yan? Ipapaliwanag ko ba yan kung bakit ganyan? Syempre nakita nyo naman. Yung mga DDS lang naman ang ano eh. Yung mga DDS lang ang hindi ho natin maintindihan, mga bossing. Paano ba naman ho? Diba, nakikita na nila ang Pangulo ang nangunguna sa pagbunyag nitong mga korupsyon sa ating bayan. Tapos, si Pangulo pa ang gustong patalsikin at patanggal ng mga DDS ho, mga kababayan. Saan ka ba naman nakakita nung ganun? Di ba? Biruin mo. Si Pangulo ang naglabas nung mga top 15, although hindi ho lahat yun, may kalokohan. Yung iba doon, meron. No? Yung iba doon, mga substandard yung ginagawa. Si Pangulo ang nagbunyag sa mamamayang Pilipino nung mga top 15 na laging may mga proyekto sa gobyerno. At yung iba doon, karamihan, no, mga bossing, hindi naman karamihan. Pero yung iba ho doon, mga kababayan, ay may mga substandard, may mga ghost project. Di po ba? Kailangan pa bang i-memorize yan para sabihin na si Bongbong Marcos ang puno at pinagmumulan ng korupsyon sa Pilipinas? Alam ng mamamayang Pilipino yan. Hindi po kagaya nung dati na kakaunti lang po, mga kababayan, yung magiging source ng balita. Ngayon no, social media. Konting hugot mo ng cellphone mo, mapapanood mo si Mike Cervera. Di ba, Boss Mike? Shout out kay Boss Mike. Puntahan nyo yung channel niya mamaya. Puntahan nyo yung channel niya at isubscribe nyo. Pagpunta nyo doon, sabihin nyo, shinout out ka ni Mark Ramos at pinapasubscribe ka namin. Di ba? Mga kababayan, pagbukas mo, nandyan yung Big Five. Makikita mo kung ano yung mga katotohanan. Makikita mo yung mga binubukalkal ni Pangulong Bongbong Marcos, mga ghost project pinupuntahan mismo, mga pabahay na ipinangako, with swimming pool pa. Yung iniiyak nilang 20 pesos na bigas, ayan, nakalatag na din. Kaya tunganga na. Wala nang masabi. Di ba? Yung mga kamote na mga DDS, mga kababayan, wala na. Nakaganon na yung mga bibig. Bakit to? Ubus na eh. Ubus na yung sasabihin eh. Di ba? May rally daw ho sila. Anak ng tokwa, rally yan. Sa 21 daw ho. Pupunta ako dyan sa rally ninyo. Huwag kayong mag-alala. Magtitinda ako ng saklay. Magtitinda ako ng band-aid. Magtitinda ako ng wheelchair. Paano ang tatapang ng mga DDS? Pupunta daw doon, merong panghampas, merong mga molotov. Nang tinapa. Baka naman hindi totoo yung sinasabi ninyo. Baka pang ganun lang. Taka. Mayabang ako eh. DDS ako eh. Etong. Suntukan tayo. Baka pang ganyan lang kayo. Pagdating na daw, wala na. Tamemi na. Mamaya pag-usapan natin yan.
O, sumunod dyan, mga kababayan, 62% daw ho, 2% ang itinaas, Martin Romualdez na House Speaker ngayon. Aba, tinanong si yung spokesperson ngayon na dati pong congressman na si Ace Barbers. Tinanong, boss, ano ba? Totoo ba na malapit o wala nang sumusuporta kay Martin Romualdez at mukhang mapapatalsik at mapapalitan na? Sabi, wala pa daw 10 yung bumoto para mapalitan si Martin Romualdez. Sa madaling salita ho, mga kababayan, buong buo at solido pa din mga bossing. Bakit naman? Natutuwa yung tao Natutuwa yung tao, mga bossing, biruin mo. Nakikita yung mga hindi nila maipaliwanag, hindi nila kayang ipaliwanag. Lalo na confidential funds. Natutuwa yung mga tao na dati naargabyado daw ng dating Pangulong Duterte nung panahon na siya ay nanunungkulan laban kontra droga, nabubukalkal, nasisilip, naiimbestigahan, nabubuhayan ng loob. Yung mga biktima na makakuha ng tawag dito, na makakuha ng ano tawag doon, pagkapanalo doon sa kanyang sa kanilang mga kaanak na nasawi. Di ba? Kailangan pa bang i-memorize siya? Kailangan pa ba ipaliwanag yan? Siguro naman sa mga DDS, kahit ipaliwanag mo sa 10 beses ito, sasabihin lang sa inyo, basta, Duterte pa din kami! Suled! Sabi ni Jesse Dignog Losada, si Sara, pahuli na rin, ghost tanging upuan na lang. Roon ang pinapapwesto. Mamaya, may topic tayo dyan, Sir Jesse Losada. Ma'am Marites Musni, shout out po sa inyo. Sumunod sa ilalim ni Martin Romualdez, 58%, 1% ang ibinaba ni Vice President Sara Duterte. Ikaw ba naman? Di ba? Ikaw ba naman? Labas-masok ka sa bansa lang. Pagpasok, bring him home. Paglabas, bring him home. Paulit-ulit na lang ang ganun na makikita mo at maririnig mo sa kanila. Bring him home. Labas ng bansa, punta doon sa dahig, bring him home. Punta sa Pilipinas, bring him home. Punta sa, saan ba sila ngayon? Japan naman yata yung target. Bring him home. Tapos, plus mo pa dyan, yung hindi maipaliwanag na confidential funds. Di ba, Sir Addictus Rex? Wala. Talagang bababa. Given na talagang bababa yung niyan, yung ratings ho niyan. Ang pinakamababa ho, walang iba, 53%, bumaba daw ho ng isa, 1.5%. Wala pong iba. Yung pinakamamahal ninyo, na si Boss Cheese. Na si Boss Cheese, na meron ngayon, naku, biruin mo ba naman, patong-patong, yung issue kay Boss Cheese. Mga kababayan, insertion. 142 billion, insertion daw. Ano pa? Tapos meron pang pagtanggap issue doon sa mga government contractor na donasyon para sa kanyang kampanya. Bawal daw yun. Ano pa? Fourth with ni Cheese. Isa pa din ho yun, mga kababayan. Sabi ni Ken Jader, panis na ang keso. Lahat ho yan, mga bossing. Yan po yung mga dahilan kung bakit nagsisibabaan at kung bakit naman ang Pangulo naman at yung House Speaker nagsisitaasan nung kanilang mga ratings. Fourth with. Halos kulang na lang sa fourth with nila. Isa ako ni Cheese para hindi mapag-usapan yung fourth with na yun Kadali-dali hong ipaliwanag kung tayo pong mamamayang Pilipino maliwanag sa atin na kailangan is agad-agad Pero kay Cheese Escudero kasama nung mga senador dati, wala. Ayaw pag-usapan. Siguro nga ho, mga kababayan, kaya bakit bumaliktad na yung ibang mga senador at bumoto po para maging Senate President si Tito Soto? Dahil sa ganun, nagising sila. Naku, ayaw ng mamamayang Pilipino ito. Yung ganitong ginagalaw natin, yung ganitong ginagawa natin. Ayaw ng mamamayang Pilipino yung ganito. 'Di ba? Yung tinatanong tayo, kumusta yung fourth with? Iniiwasan natin. Ngayon, siguro, nakapag-isip-isip, kakaayawan tayo ng mamamayang Pilipino nito. Sige, palitan na natin yung Senate President.
Ayun nga po ang nangyari, 'di ba, Ma'am Maureen Rivera? Sabi niya, "Morning Sir Mark, karekta." Yan yung dati nating tawagan 'di ba? Oh. Sabi ni Jcas, luxury lagi ang binibida ni Hart pero wala sa top 10 taxpayer na artista. Nepo wife daw, chis. Oh. Sabi yan ni Jcas, ha?